May gusto mo ba kayong linawin sa ating mga coaches and organizer ng PSAA? Okay, so dagdag na lang na tanong, Coach, given na of course na nag-uumpisa pa lang yung PSAA at of course konti pa lang yung mga kupunan na kabilang dito, nakikita mo ba na of course na mas malaki, mas extravagant ang mga paparating na mga seasons itong PSAA, sir? Sa tingin ko, mas dadami ang team. Yun ang positive vibes ko. Dadami kasi dati wala lang kami. Tapos may nag-extend ng dalawa. So, dadagdagan naman, I'm sure. And of course, nakikita ba natin of course na tuloy-tuloy ang pag-progress ng ating mga teams natin na kabilang, especially yung mga newcomers na rin. Of course, sa pagtulong na rin sa ating grassroots program natin dahil of course, magkakaroon kayo ng para mga on-ground activities outside ng liga. Ano ba ang aasahan natin, sir? Ate, tawag ito, yung sabi mo nga, yung sa grassroots, lalo sa mga teams, no? And of course, nagkakaroon sila ng mga tryout para makakita ng mga possible na pwede nila makuha pagdating ng araw sa maging player nila. Yung event naman ng PSAA, so siguro lalawakin namin ng liga na maaaring din nga, sabi mo nga, hindi lang sa Manila, kung na sinabi mo kanina, pwede namin dalhin sa Visayas at Mindanao para mas lalong gumanda ang liga. Okay, last question na lang kay Sir Resty. Since napag-usapan natin yung PKL, ano ba yung mga abangan natin mga pa-torneo din ng Philippine Karate League, Karate Do League sa inaharap? Of course, nandyan din ang suporta natin sa ating NSA, Karate Pilipinas, and of course sa iba pa mga liga na sinasalihan nyo. On your part, ano ba mga abangan natin sa PKL? As a PKL, on this coming May, we have international tournament sa under the 9th AGKM or Asian Go Junior Karate Federation na gaganapin sa Colombo, Sri Lanka. So we will participate there with Go Junior PKL. And about yung mga local competitions? Sa local competitions, we have a lot of competitions, especially during this summer. So tuloy-tuloy lang. Baka pwede natin maimbitahan natin yung mga lalaok na mga PKM dyan sa mga susunod na episodes niya ng Tops kung maaari. Yes sir, pwede po. Okay, thank you so much po. Okay, thank you, Rica. Let's welcome natin si Danny Simon from Gilas and Police Files. Good morning. Marami ng mga school kahit yung mga commercial yung nagbukas. Bonggang-bonggay bukas. Sikat yung mga guests. After opening ceremony, biglang nawawala eh. So, Bigla na wala yung kinang. hindi mo alam kung ongoing pa yung liga o sa inyo, paano yung may mapapatunayan na matagal ang tatagal ang liga? Sa amin po, siguro based din sa NYBL, no? Kasi kami din nagpapatakbo. So, nag-stop kami 2019. So, up to now, yung grassroots din namin, nandiyan pa rin. So, before, with Commissioner Robert De La Rosa, ginawa namin yung Ato Badulato Cup. So, doon namin nagsimula yung school base. So, in the end, binago namin, nag-usapan namin na ilabas sa NYBL yung mga school base. So, that's why nabuo namin itong PSAA. So, hopefully, siyempre, sinimula na namin, gusto po rin namin talaga na tumagal to. So, every year, every season, gagawa kami anong ikakaganda o ikagaganda ng liga na hindi siya basta-basta bababa, mawawala sa paningin niya. Saka yung mga school na talagang original member, kung sinabi mong PM, kung sinabi mong PC, PSA yan. Yeah, itong member na ito ngayon po, as a member na yan ng PSAA. So, every year, meron na silang pinag-aandaan liga na talagang dapat na lalaroan nila. Anyway, nandiyan naman si Mr. Robert. Kasi yung mga
counter na yung activities, yung diyan na nakakaraan. Diretso, importante lang naman yung mga schools na maglalaro na maging maganda at maging maayos. Kasi yung ibang liga, akala nila pwede na silang dumepend sa social media. Kaya minsan akala nila pag walang mainstream, yung makaka-survive sila. Oo, yung ganun naman. Kaya nga, nag-uusap kami, talagang sintihan na. And then, may mga talks na rin ako sa PSA schools na magiging part na ng PSA. Iyaano mo lang kung TV or TV kasi para mga level din sila ng competition. Sa opening po ba ng program coach? May mga special guest ba kayo? Ano yung programa din kayo sa opening? Sa opening start, tulad na sinabi ni Coach Robert, simplihan lang basta quality naman yung liga, no? So, hindi masyadong bongga, kasi meron na bongga. After na kinabukasan, wala na yung mga teams. Okay, nagpag-legal din yan eh. Sa hotel pa nag-launching eh. So, yun na nga kaya kami tayo, itong team na so, naniniwala ako, hanggat tumagal, hanggat andyan ang PSA, nandito sila. Programa sa simple lang, siguro, in one use, para tayo pa-rated, kung 10 minutes to, okay na sa akin, bigyan sila lahat during the opening. Coach, nga pala siyempre ang isang liga, bukod sa mga team member, hindi naman madaling mabuhay kung walang suporta. Ikaw ba, bukod sa sariling bulsa mo may mga suporta na ba dito ng PSA mo? Meron naman, siyempre may mga friends naman tayo tutulong. So, siyempre, magpapasilin ako sa lahat ng teams, siyempre may libre sila. Kahit tayo, coach, pwede natin pasalamatan kung sino magsusuyo pasalamatan. Sige, sa mga teams, minsan na ayaw pasalamat na sa kanila. Alam na nila yun. Anyway, siyempre yung mga sponsor natin, ang dating na sponsor, sa existing sponsor na, hindi ko na isa-isa na maraming salamat sa inyo sa support na binibigay niyo sa PSA, sa NYBL. So, sa lahat ng staff ko, maraming salamat. Thank you, coach. So, kung wala nang from Bulgaro, si Isabel Miyama. Sir, Ano ko lang sir sa lahat, no? Sa mga bawat team pa din ng mga sports, may mga pick-up players ba sila? O pwede ba yung mga pick-up? Yung mga films na may mga sa teams, included ba? Pwede ba yung sa inyo yung mga sa amin ba yung mga PILAM Sa PMA College po sa inyo? sa Philippine International College po meron isa. Pero dito na lumaki sa Pilipinas kaya sabi ko, lang siguro. Ito kong American. PILAM o PIL Heritage? Shoutout sa'yo, Armstrong. Sa UNIS College po wala. So may kaya na yung mga may pilang, siguro magaling yun. Sa PCU Manila, yung nag-compete kami sa Australia, meron kami isa sa juniors. So, right after nung tournament doon, yung bata, nag-show ng interest pati yung parents. So, yun, maglalaro sa amin sa juniors in Australia. Wow. Follow up ko na rin kay Sir. Ano ba naging advantage ng inyong training camp and competition exposure ninyo sa Australia upang ma-maximize ninyo yung preparations niya para dito sa nasabing torneo? Malaking bagay yung exposure, whether it is local or international, kasi mas lalong nahasa una yung basketball IQ ng players. Tapos, iba yung nakakalaban mo eh. Kasi yung one particular example, when we set up plays, pagkalaban mo itong team na to, iba yung adjustment niya. Pagkalaban mo naman itong dream, kabila, pag tinagpo mo yung same play, iba rin yung adjustment nila. So, for that example alone, yung mga bata na dinevelop, plus yung energy niya kasi nakakalaban nila ibang teams, lalo na pag yung opportunity na namin na nakapunta kami na
Korean League. Yun, malaking bagay. Last question na lang kay Sir Aremado. Ang NYBL, ano ba mga abangan ng mga tourney yun na aasahan natin? Of course, napakabalaking bagay talaga yung pagkakaroon ng liga para yung mga age group tournaments para dito sa basketball sa Pilipinas. So, what are upcoming plans naman sa NYBL? NYBL, talaga na yan, age group yan talaga, mga grassroots league. So, nabibigyan ng break yung mga bata. So, actually, mga naging player sa NYBL nagkaroon, napunta na sa mga school. Like yan sa PAC, NYBL na player na naglaro na. Sa ibang UCAP, NC, nandun na sila. Kaya, thanks sa mga teams na dami sumali sa amin, na nabigyan ng break through our liga na nakasali sila sa mga liga. Kailan yung mismong opening ng bagong conference? Yung sa NYBL. NYBL, Anong target ninyong date ng opening? ito mga second week of ng May. Okay, so abangan din natin. Yes, thank you. Thank you, Sir Edwin. Thank you, Gab. So, wala na